Magsisimula ang ating kwento sa isang misteryosong tinig na nagsabi na ang mundong ito ay tinatawag na Sela Latna, at napili ang ating bida bilang isang angkop na kalahok. Ang kanyang layunin ay mabuhay at lumakas sa mundong ito. Kasabay ng mga salitang yon, biglang may asong sumugod at umatake sa kanya. Dahil sa lakas ng pag-atake, pareho silang bumagsak sa lupa. Hindi na siya nag-atubili at agad gumanti upang ipagtanggol ang sarili. Sa sandaling yon, magulo ang kanyang isipan. Ano ang nangyayari? Bakit bigla siyang napunta sa ganitong sitwasyon? Ano ang asong yon? Ngunit wala siyang oras upang mag-ulat o unawain ang bagong realidad. Isang bagay lamang ang malinaw, kapag hindi niya ito pinatay, siya ang mamamatay. Kahit nakatanggap ng matinding pinsala, muli pa ring nakatayo ang aso. Dahil dito, pinapalayo niya ito at hindi maintindihan kung bakit siya ang pinupuntirya. Sa mismong sandaling yon, may lumitaw na guideline sa kanyang tabi. Doon niya nalaman ang impormasyon tungkol sa nilalang na kaharap niya. Ito ay isang Hell Dog, Level 1, ang pinakamababang uri ng halimaw sa Sela Latna. Ayon sa guideline, ang lakas nito ay katulad lamang ng isang walang armas na lalaki. Ipinakita rin na maaaring makakuha ng experience mula sa pagtalo sa mas malalakas na halimaw, at sa pamamagitan nito ay tataas ang antas. Dito ay hindi napigilan ng ating bida ang mapamura sa gulat at pagkalito. Hindi niya maintindihan kung anong sitwasyon ang napuntahan niya, at pumasok sa isip niya kung parang napadpad siya sa isang virtual reality game o kung anumang kakaibang mundo. Ngunit bago pa man niya matapos ang iniisip, muntik na siyang sakmali ng Hell Dog na biglang sumugod muli. Matapos ang eksenang yon, bumalik ang isip niya sa nakaraan. Naisip niya kung kailan nagsimulang magulo ang lahat. Araw-araw siyang nagigising bandang tanghali. Maaaring sabihing tamad yon. Ngunit 3 buwan na walang ginagawa matapos makauwi mula sa serbisyo ay sapat para mawala ng sigla ang kahit sino. Noong nasa serbisyo pa siya, iniisip niyang kapag naging normal na ulit ang buhay, magagawa na niya ang kahit ano. Pero ang nakaraang 3 buwan ay puro kalituhan at kawalan ng direksyon. Kahit halos 2 taon siyang nagsilbi, pakiramdam niya ay wala namang nagbago. Sa sandaling yon, hindi niya napansin na may maitim na usok na unti-unting papalapit. Nang mapansin niya ito, agad siyang nagulat. Ngunit huli na, unti-unti siyang nilamon ng usok hanggang sa tuluyan na lamang siyang nawala. Pagkatapos ay maririnig ang isang boses na nagsabing, ang lahat ng mga angkop na kandidato ay tinanggap na. Dito makikita ang ating bida na kakamulat lang ng mata, subalit may nakakasilaw na liwanag kaya naisip niya kung patay na ba siya. Muling may nagsalita at tila tinatanong kung yun na ba ang lahat, gayong mahigit 7 bilyon ang posibleng kandidato. Nang marinig yon, lalo siyang naguluhan. Sino ang mga nagsasalita? Diyos ba ito? Masyadong maliwanag para may makita ng maayos. May isa pang boses na nagpaliwanag na dahil sa dami ng posibleng kandidato, kaya sila nakakuha ng ganoong karami. May sumang-ayon dito. Habang pinapakinggan ang usapan, hindi pa rin maintindihan ng ating bida kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Pagkatapos, iniutos ng isa na ipadala na ang guidelines sa mga kandidato. Ngunit may tumutol at nagtanong kung yun ba talaga ang pinakamabuting paraan. At kung hindi ba ito masyadong parang gawa-gawa lang. Nang marinig ang salitang yon, napaisip ang bida. Kung parang gawa-gawa lang ito, ibig bang sabihin ay hindi ito isang Diyos, kundi isang tao lamang? Ngunit muling sumagot ang isa sa kanila. Ayon dito, ang paraang yun ay napatunayan ng epektibo sa mga naunang kandidato. Nakakatulong ito upang maengganyo sila at mas mabilis na makaangkop. Sa huli, may sumang-ayon at iniutos na simulan na ang pagpapadala ng guideline. Kasabay nito ay bigla na lamang nahulog ang ating bida sa isang madilim na kawalan kaya napasigaw na lang siya sa sobrang takot. Pero napatigil lang siya nang makarinig siya ng isang boses na umamin nagkamali ito sa ginagawa. Naguluhan ang ating bida kung anong klaseng pagkakamali ang tinutukoy nito, pero tila binaliwala lang ng misteryosong boses ang nangyari. Ipinaliwanag ng boses na nagkaroon lang ng kaunting aberya o error sa pag-upload ng mga patakaran. Subalit dahil nag-iisa na lamang ang ating bida, hinayaan na lang niya ito at hindi na inayos. Kahit may mali, itinuloy pa rin ang paghulog sa ating bida sa isang bagong dimensyon habang formal na idinedeklara na siya ang napiling kandidato bilang number 398 para sa transportasyong ito. Nang makabalik na sa kasalukuyan, makikita ang ating bida na wala ng awa kung hampasin ng isang Hell Dog hanggang sa tuluyan itong mamatay. Kasunod nito ay lumabas ang mensahe mula sa guideline na nakakuha siya ng 13 experience points. Pero imbes na matuwa, dito na bumuhos ang lahat ng bigat ng loob niya. Kinwestiyon niya ang sistemang ito kung ito na ba talaga ang magiging buhay niya mula ngayon. Inisip niya ang kanyang mga magulang at ang kinabukasan niya.
lalo na 3 buwan pa lang ang nakakalipas mula nang makalabas siya sa military service. Pakiramdam niya ay napaka-unfair ng mundo dahil hindi pa nga siya nakakaranas makipag-date sa babae, tapos siya pa ang napili samantalang marami namang iba dyan na tumatakas lang sa serbisyo. Pero lalo lang uminit ang ulo niya nang sabihin ng guideline na 5% lang ang tsansa niyang mabuhay sa Selalatna gamit ang kasalukuyan niyang kakayahan. Sa gitna ng galit niya, isang bagong mensahe ang lumitaw na talagang sumagad sa pasensya niya. Pakiramdam ng bida ay sinusubukan na talaga ang katinoan niya dahil tinatanong siya ng guideline kung gusto na lang ba niyang sumuko at mamatay. Dahil sa tindi ng inis, hindi na napigilan ng ating bida na ilabas ang lahat ng sama ng loob niya. Pakiramdam niya ay kinuha lang siya basta-basta kahit wala naman siyang sakit o problema, tinapon sa ibang mundo, tapos bigla siyang uutusan na pumatay ng mga monster para lang lumakas. Muli siyang tinanong ng guideline kung gusto na ba niyang sumuko at mamatay, pero binaliwala niya lang ito. Sa isip niya, hindi solusyon ang pagpapakamatay dahil wala namang kasiguraduhan na ibabalik siya sa kanila kapag ginawa niya yun. Naisip niya na kung papatayin din naman pala sila, hindi na sana sila kinuha pa. Alam niya na kapag namatay siya rito, yun na talaga ang katapusan niya. Kaya ang tanging mahalaga na lang sa kanya ngayon ay ang mag-focus kung paano mabubuhay at makakahanap ng paraan para makauwi. Dahil sa pagpapakita niya ng matinding kagustuhang mabuhay, biglang nag-iba ang takbo ng system. Kinumpirma ng guideline ang kanyang will for survival, kaya na-activate na ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Dito na lalong nagulat ang ating bida sa kanyang nakita, lalo na nang utusan siya ng guideline na pumili na ng kanyang magiging class. Dahil sa pagkakataong ito, nabuhayan ng loob ang ating bida. Naisip niya na hindi siya mabubuhay kung kamay lang ang gagamitin niya. Unang inalok ng guideline ang warrior, na gumagamit ng aura para sa malapitang labanan. Pero dismayado ang ating bida para sa kanya. Masaya lang maging warrior sa video game pero sa totoong buhay ayaw niyang lumapit sa mga nakakatakot na monster. Kaya naman, inalok siya ng sunod na opsyon, ang wizard. Sa paggamit ng mana at malalakas na magic mula sa malayo, naisip ng ating bida na ito ang pinakaligtas na paraan para lumaban. Pinili niya ang wizard, pero laking gulat niya nang bigla siyang nireject ng guideline dahil wala daw siyang talent o likas na kaalaman para sa ganoong uri ng kapangyarihan. Dito na nagtaka at nainis ang ating bida, pati ba naman dito ay kailangan pa ng talent? Sinubukan niyang piliin ang pagiging magic swordsman, pero rejected pa rin siya. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang maging priest dahil sa kakayahan nitong mag-heal o manggamot, pero gaya ng mga nauna, rejected ulit ang kanyang hiling. Dito na napasabi ang ating bida na alam na niya ang mangyayari, tila wala talagang madaling paraan para sa kanya. Dito ay wala nang nagawa ang ating bida dahil ang guideline na mismo ang nag-anunsyo na ang napili niya ay ang warrior class. Naiiyak na lang siya dahil hindi naman talaga ito ang gusto niya, pinilit lang siya ng system. Inutusan pa siya na pumili ng kanyang magiging sandata, kaya naisip niya na kahit warrior siya, pipiliin niya pa rin ang pinakamahaba ang abot para ligtas pa rin siya. Pinili niya ang long spear at nanindigan siyang hindi siya magpapadaya rito. Pero laking gulat niya nang biglang may nagliwanag mula sa guideline at sa halip na sibat, isang espada ang nahulog sa harap niya. Ang sabi pa ng system, ang napili raw niya ay longsword bilang basic weapon. Hindi makapaniwala ang ating bida at talagang napamura na lang siya sa isip niya dahil malinaw na sibat ang pinili niya pero espada ang ibinigay. Dito na nagsimulang magkaroon ng malalang error ang guideline hanggang sa bigla na lang itong naglaho. Doon na napagtanto ng ating bida ang lahat at naalala niya yung boses na narinig niya kanina na nagsasabing nagkamali ito at may error sa guideline na na-upload para sa kanya. Kumbaga, simulat sa pool pa lang, sira na talaga ang system na nagpapatakbo sa buhay niya sa mundong ito. Dito ay talagang hindi na makapaniwala ang ating bida at napasabi na lang na niloloko na talaga siya dahil sa error na ito. Habang pilit na tumatawa na lang sa sobrang frustration, nasabi niya na ayaw niyang minamanipula siya ng mga bastos na kumuha sa kanya. Pero wala siyang magagawa, kailangang tanggapin ang espada dahil mas maigi na ito kaysa bato lang ang gamit niya. Mas matindi kasi ang takot niyang mamatay kaysa sa galit niya sa system. Doon na nga nagsimula ang ating bida na walang tigil sa pag-eensayo gamit ang kanyang espada. Pero dahil sa sobrang bigat nito at hindi naman siya sanay, paulit-ulit lang siyang natutamba sa lupa. Sa gitna ng pagod at hirap, hindi na niya napigilan ang maiyak na lang habang iniisip kung bakit ganito ang kinahinatnan ng buhay niya sa mundong ito. Dito ay ipinaliwanag na 7 araw na ang nakalipas simula nang mapunta ang ating bida sa mundong ito ng Selalatna. Paulit-ulit siyang nagtatanong kung paano makakauwi, pero dahil sira o defective ang kanyang guideline, wala itong ibinibigay na sagot. Kaya naman, wala siyang ibang choice kundi ang lumaban para mabuhay.
Ang tanging nakakalaban niya rito ay ang mga Helldog, at may natutunan siya tungkol sa kanila. Habang siya ay nagle-level up, pati ang mga asong ito ay tumatalas din ang isip. Napansin niya na sa tuwing ihahampas niya ang kanyang espada, ginagamit ito ng mga Helldog bilang pagkakataon para sumugod at atakihin siya. Nakakapagtaka dahil tila ginagamitan siya ng utak ng mga ito, mukhang nakukuha na nila ang estilo ng pakikipaglaban ng ating bida gaya ng pagkabisado niya sa kanila. Sinubukan niyang gumawa ng bagong diskarte, pero madali lang siyang iniwasan ng Helldog at parang pinagtatawanan pa siya nito. Doon na niya napatunayan sa sarili niya na wala talaga siyang talent sa pag-eespada. Pero nang muling umatake ang aso, mabilis na naghanda ang ating bida at dito na niya tinapos ang kalaban gamit ang kanyang kaisa-isang skill na stab. Dahil dito, nakakuha siya ng 22 experience points sa pagtalo sa isang level 2 na Helldog. At dito na opisyal na ipinakilala ang ating bida, siya si Hanbin Ryu, isang level 2 na swordsman na may napakababang stats at may nag-iisang skill lamang kundi ang stab. Dito ay ipinaliwanag na bigla na lang lumitaw sa kanyang guideline ang bagong stab skill, at ang nakapagtataka, nagagawa niya ito ng kasing natural ng kanyang paghinga. Habang sinusuri niya ang mga features at functions ng guideline, marami siyang natutunan tungkol sa mga Helldog na kaysa isa niyang nakakasama. Ayon sa guideline, ang karne ng Helldog ay mayaman sa essential fats at amino acids kaya mainam itong lutuin bago kainin. Pati ang dugo nito ay pwedeng inumin dahil nagtataglay ito ng carbohydrates at mga minerals. Para kay Hanbin, maituturing na perfect food ang karne ng mga asong ito, pero may napansin siyang kakaiba, kahit bayolente ang mga ito, ang kanilang mga ngipin at kuko ay mapupurol at walang silbi sa anumang bagay. Dito na napagtanto ni Hanbin na ang lugar na ito ay artipisyal na ginawa. Naniniwala siya na may malalim na dahilan kung bakit siya dinala rito. Hindi siya kukunin basta-basta para lang mabulok sa kawalan. Naalala niya muli ang narinig niyang boses tungkol sa mahigit 7 bilyong kandidato na pagpipilian. Dahil dito, napaisip siya kung nasaan na kaya ang iba pang mga kandidatong tulad niya. Pero sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang muling nagparamdam at nagbigay ng mensahe ang kanyang guideline. Dito ay makikita ang matinding pagkagulat ng ating bida sa nabasa niya sa system. Sinabi kasi ng guideline na kapag umabot na siya sa level 5, maaari na niyang iwanan ang kasalukuyang lugar, na tinatawag palang Rock Mountain, para makasama ang iba pang mga player. Ngayon lang nalaman ni Hanbin ang pangalan ng lugar na kinalalagyan niya. Ipinaliwanag ng guideline na itong Rock Mountain ay isang starting zone o safe zone. Dito, ang mga monster na inilalagay ay saktong tumutugma lang sa lakas ng kandidato para hindi sila agad mamatay at mas mabilis silang makapagpalakas. Ang layunin ng lugar na ito ay tulungan silang maka-adapt sa Selalatna sa pamamagitan ng mabilis na pag-akyat sa level 5. Ang plano ay ganito, kapag naka-level up na siya, makikipag-ugnayan na siya sa ibang mga kandidato para mas tumaas ang tsansa nilang magtagumpay. At kapag umabot na siya sa level 20, doon na niya tuluyang matatapos ang Selalatna Dimension para makapunta na sa tinatawag na Latna Continent. Pero bago pa man matapos ang paliwanag ng system, biglang pinatigil ito ni Hanbin at may napansin siyang kailangang linawin. Dito ay binuuna ng ating bida ang lahat ng impormasyon, ibig sabihin, ang lugar na ito ay para lang sa mga baguhan o isang newbie hunting ground para makaabot siya ng level 5. Kapag nagawa niya yun, lilipat na siya sa susunod na area para makipagtulungan sa ibang mga kandidato hanggang sa mag-level 20. At pagsapit ng level 20, doon na siya itatapon sa Latna Continent kung saan talaga magsisimula ang totoong labanan. Pero sa gitna ng pag-intindi niya sa mekanismo ng mundo, bigla na naman itong nag-error. Dahil dito, galit na napasabi si Hanbin, ano raw ba ang dapat niyang gawin sa Latna Continent kung laging palpak ang guideline niya. Napansin niya rin na talagang lumalakas ang mga Helldog, at kahit mahalaga ang impormasyong yon, ang mas iniisip niya ay kung paano siya makakauwi. Napagtanto ni Hanbin na hindi siya pwedeng umasa lang sa sirang guideline na ito. Kailangan niyang makatagpo ng ibang mga player para makakuha ng mas matitinong impormasyon. Kaya naman, naging malinaw na ang kanyang layunin, kailangan niyang madaliin ang pag-abot sa level 5 para makalabas na sa impyernong Rock Mountain na ito. Mula sa puntong yon, wala nang ginawa ang ating bida kundi libutin ang paligid para maghanap ng mga Helldog. Pero habang tumataas ang antas niya, sumasabay din sa paglakas ang mga asong ito, kaya naman palagi siyang muntik-muntikan ng mamatay sa bawat laban. Buti na lang at nagkaroon siya ng panibagong skill mula sa guideline, ang horizontal slash, na nakatulong sa kanya para kahit paano ay makasabay. Patuloy ang paglakas ng mga Helldog at ayon sa kanyang guideline, ang isang level 3 Helldog ay kasing lakas na ng isang baguhang warrior na walang armas.
Dito ay ipinaliwanag ni Hanbin na sa loob ng mahabang panahon, naging ganito na lang ang takbo ng kanyang araw-araw na buhay na ang paglaban, masusugatan, papatay, kakain, at matutulog. Pagkagising niya, uulitin niya lang ulit ang lahat ng iyon ng paulit-ulit habang pilit na binubuo ang kanyang lakas. Pinakita ang isang eksena kung saan napatalsik si Hanbin ng isang Helldog, pero mabilis siyang nakabangon. Sa gitna ng panganib na malapa siya, gumamit siya ng taktika, kumuha siya ng lupa at isinaboy ito sa mata ng kalaban bago sinundan ng horizontal slash. Matagumpay niyang napatay ang aso at nakakuha ng 81 experience points. Sa wakas, sa ika-27 na araw, napasigaw siya sa tuwa dahil isa na siyang ganap na level 5. Ipinaliwanag ni Hanbin na sa loob ng panahong ito, marunong na siya ng 3 skill, stab, horizontal slash, at vertical slash. Bukod dito, ramdam niya ang paglakas ng kanyang katawan dahil sa pagtaas ng kanyang stats. Ang espadang dati ay hirap siyang buhatin, ngayon ay kasinggan na lang ng papel sa kanyang kamay. Para sa kanya, isa itong patunay na nagbubunga ang kanyang pagsisikap. Pero habang nagdiriwang, bigla na namang nagkaroon ng error ang kanyang guideline. Nagtaka siya kung anong nangyayari hanggang sa magulat na lang siya nang makitang bumalik muli siya sa pagiging level 1. Nawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa isang iglap lang. Sa kabila ng nangyari, hindi agad nawala ng pag-asa ang ating bida. Inisip niya na baka nagluloko lang ulit ang guideline at isang simpleng message error o bug lang ang nakikita niya sa level up window. Pero nang tingnan niya ang kanyang stats, doon na siya talaga napatigil sa gulat. Sinubukan niyang kumalma at inintindi ang sitwasyon. Kahit nakasulat na bumalik siya sa level 1, napansin niya na nandoon pa rin ang kanyang mataas na stats at hindi nawala ang kanyang mga skills. Dito ay sinubukan niyang maging positibo. Dahil nasa safe zone siya, ibig sabihin ay babalik din sa level 1 ang mga Helldog na makakalaban niya. Naisip ni Hanbin na kung mahina na ulit ang mga kalaban pero napanatili naman niya ang kanyang lakas, magiging napakadali na lang para sa kanya ang mag-level up muli. Para sa kanya, mukhang mas pabor pa ang nangyaring error na ito sa kanyang sitwasyon, subalit dito ay napagtanto ni Hanbin ang isang malaking pagkakamali, kahit bumalik siya sa level 1, ang mga Helldog ay patuloy lang sa paglakas at hindi sumasabay sa pagbaba ng level niya. Buwis buhay ang bawat laban niya habang nagmamakaawa sa system na sana ay mag-level 5 na siya ng tuluyan, pero malas siya dahil paulit-ulit lang siyang ibinabalik sa level 1. Pinakita ang isang eksena kung saan isang dambuhalang aso na tila Cerberus ang kanyang kinalaban, pero dahil sa sobrang lakas na ni Hanbin, madali na lang niya itong natalo. Dito na niya pinaliwanag ang kanyang sitwasyon, 7 taon na siyang nakakulong sa lugar na ito. 7 taon na pabalik-balik ang level niya mula level 4 patungong level 1. Dahil sa sistemang ito, hindi tumatanda ang mga kandidato at mabilis maghilom ang kanilang mga sugat. Kahit bumabagsak ang level ni Hanbin, hindi naman nababawasan ang kanyang stats, kaya naman ang lakas niya ay pangmataas na level na talaga. Ang problema, dahil hindi siya makalagpas sa level 5, hindi siya makakuha ng mga bagong skills, hanggang ngayon, ang alam lang niya ay 3 skill. Habang lumalakas si Hanbin, ganoon din ang mga Helldog. Napaisip na lang siya, ang sabi ng guideline, ang lugar na ito ay para tulungan silang lumakas, pero mukhang ginawa ito para patayin sila. Safe zone pa ba itong may tuturing? Pero sa huli, wala na siyang pakialam. Nasanay na siya sa ganitong buhay. Sa kabilang dako naman, makikita ang isang misteryosong tauhan habang kinukumpirma na tapos na ang transmission ng guideline sa mga kandidato at aktibo na ang 5th virtual world ang Jeren Latna. Sinasabi niya na mukhang nakasanayan na nila ang prosesong ito dahil ang mga naunang mundo ay inabot lamang ng 1 taon para matapos. Umaasa siya na sa batch na ito ay may mga capable candidates o mahuhusay na kalahok. Subalit, habang naglalakad siya, napansin niya ang isang kakaibang box o file. Nagtaka siya kung ito ba ay mula sa nakaraang mundo na itinapon na o sadyang sira lang. Bigla siyang kinabahan dahil hindi niya inaasahang may makikitang ganito. Dito na muling ipinakita ang ating bida na si Hanbin Ryo sa kanyang kasalukuyang lokasyon sa Sela Latna. Habang ipinapakita na kakagising lang ni Hanbin, sandali siyang nalito at inisip na baka sa wakas ay nakauwi na siya. Siguro ay kakatapos lang ng kanyang serbisyo sa militar at kailangan niya lang matulog pa. Pero nawala ang lahat ng iyon nang makarinig siya ng isang notification. Isang mensahe mula sa guideline ang lumitaw, gusto mo na bang tanggapin ang pagkatalo at mamatay? Muntik na siyang pumayag, ngunit doon siya biglang nagising sa katotohanan. Napatingin siya sa paligid at muling naitanong sa sarili kung nasaan na ba talaga siya. Dito ay pinaliwanag niya na 10 taon na ang lumipas, 10 taon siyang pumatay ng mga Helldog na parang baliw para lang mabuhay.
Kahit naging napakalakas na niya na hindi na siya mamamatay kahit mahulog pa sa mataas na lugar, nanatili pa rin siyang level 1. Naisip niya, buhay pa ba itong maituturing? Kung paulit-ulit lang ang lahat, hindi kaya mas mabuting tapusin na lang ang lahat? Pero bago pa man siya makagawa ng desisyon, isang napakalakas at hindi inaasahang ingay ang bumasag sa katahimikan ng Rock Mountain. Dito ay inamin ni Hanbin na hindi na niya mabilang kung ilang beses niyang binalak na wakasan ang kanyang buhay. Pero napaisip siya, kung magpapakamatay ba siya, may garantiya bang makakauwi siya? At kung wala naman, mas mabuti bang mamatay na lang kaysa mabuhay ng ganito? Sa huli, nanaig pa rin ang kanyang determinasyon, kung mamamatay man siya, kailangan niyang pumatay muna ng isa pang kalaban. Dito ay lampas na sa 10 taon simula nang mapunta siya sa mundong ito, at itinigil na niya ang pagbibilang ng mga araw. Maaaring 15 o 17 taon na ang lumipas, hindi niya na sigurado. Pero hindi siya nagtunganga lang, gumawa siya ng mga hobby, at naging bahagi na ng kanyang araw-araw ang mga gawaing bahay. Hindi madaling mabuhay ng mag-isa, at ang malupit na kapaligirang ito ay hindi nagbibigay daan sa Catamaran. Ipinakita ang kanyang bagong sandata at nasabi niyang sakto talaga ito sa kanyang kamay. Dahil walang ibang gamit sa Rock Mountain kundi bato at aso, natuto siyang gumawa ng sariling kagamitan at nakapagtayo pa ng sariling bahay. Itinuon niya ang kanyang sarili sa pamumuhay sa bawat araw. Ngayon, habang pinagmamasdan ng langit, nasabi niya na lang na ang ganda ng panahon, wala na ang dati niyang puot sa dibdib. Habang makikita na sinira ng Helldog ang kanyang bahay, biglang uminit ang ulo ni Hanbin dahil sa nangyari. Kasabay nito ay isang malakas na pag-atake ang tumama sa kanya na nagpatalsik sa kanya sa mga bato. Akala ng halimaw ay napatay na niya ang ating bida dahil may nakita itong tumatagas na dugo, kaya naman napangisi ito sa tuwa. Pero laking gulat ng halimaw nang mapagtanto niyang sarili niya palang kamay ang nakita niya at hindi kay Hanbin. Nanatiling nakatayo si Hanbin at bakas sa kanya ang inis. Sinabi niya na inabot siya ng 3 taon para itayo ang bahay na yon, pero winasak lang ng halimaw sa isang saglit. Dahil dito, nagbiro ang bida na baka oras na para gumawa naman siya ng palasyo gamit ang mga buto ng halimaw na ito. Sa loob ng maraming taon niyang pakikipaglaban, kabisado na ni Hanbin ang galaw ng mga Helldog na ito. Alam niyang kahit maingay at hindi masarap ang karne nila, may sinusunod silang pattern, magsisimula sila sa isang pisikal na pag-atake, subalit nagkamali si Hanbin dahil biglang gumamit ang halimaw ng malakas na skill, ang Dragon's Breath. Nagulat ang bida dahil agad itong gumamit ng special move, at sa tindi ng pagsabog, bumaba ang Helldog dahil sa tingin nito ay napatay na niya si Hanbin. Subalit, laking gulat ng halimaw sa kanyang nakita. Ipinaliwanag ni Hanbin na dahil sa laki ng attack area ng Dragon's Breath, imposible itong iwasan kaya naman hinarap at hinaranggan niya ito ng direkta. Nainis pa ang bida dahil nasunog ang dulo ng kanyang buhok, wala pa namang parlor o salon sa lugar na iyon. Dahil sa gulat ng halimaw, sunod-sunod itong nagpakawala ng mga lightning at fire spells. Masyadong mabilis ang mga ataking ito at masakit tamaan, kaya gumamit si Hanbin ng Earth Wall para harangan ang mga ito. Sabay nito, mabilis niyang sinira ang harang para umatake at sinabing oras na para tapusin ang laban. Ngunit hindi umabot ang atake ni Hanbin at nahulog siya mismo sa tapat ng bibig ng Helldog. Ipinaliwanag niya na kailanman ay hindi siya naging eksperto sa swordsmanship, at dahil hindi siya maka-level up, wala siyang natutunang bagong skills. Pero sa daan-daang libong beses na ginamit niya ang kanyang 3 basic skills, natutunan niya itong pagsamahin sa isang atake, ang cross impact, isang triple skill attack. Hindi ito opisyal na skill mula sa system, pero wala pang monster na nakaligtas kapag tinamaan ito. Matapos ang laban, nasabi na lang niya, mukhang nakaligtas na naman siya ngayong araw. Sa kabilang dako, laking gulat ng misteryosong tagamasid nang makita si Hanbin. Napagtanto niya na si Hanbin ang kandidatong nagkaroon ng error noon. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang lokasyon nito, nasa Sela Latna pa rin siya. Ang kasalukuyang 5th generation ay nasa Jaren Latna na, at ang 4th ay sa Lohar Latna. Ibig sabihin, si Hanbin ay mula pa sa 3rd generation na nagsimula 22 taon na ang nakalilipas. Natataranta ang tagamasid dahil malaking gulo ito kapag nalaman ng kanyang nakakataas. Pero nang tingnan niya ang status ni Hanbin, lalo siyang naguluhan, level 5 lang ito at hamak nakakaunti ang stats at skills. Hindi niya maintindihan kung paano nabuhay ang isang level 5 sa loob ng 22 taon sa ganoong lugar. Pero naisip niyang pagkakataon na ito para ayusin ang problema ng walang nakakaalam. Habang abala ang ating bida sa kanyang hapunan, napansin niyang nagiging madali na para sa kanya ang umabot sa level 4.
Inutusan niya ang guideline na ipakita ang kanyang additional status, at doon bumulaga ang kanyang tunay na lakas, ang napakalaking stats na nakatago sa likod ng kanyang mababang level. Sa kabila nito, naisip ng ating bida kung gaano kaya kalakas ito. Pero binaliwala na lang niya ito dahil level 4 pa rin naman siya. Bigla siyang nakaramdam ng pangungulila at nagnanais na makakain ng masarap at makakita ng ibang tao. Napaisip siya kung hanggang kailan pa siya mabubuhay ng ganoon, pero agad niyang pinatibay ang loob at sinabing hanggat buhay siya ay makakaalis din siya balang araw, kaya dapat ay mag-isip siya ng positibo. Biglang isang malakas na pagkabog ang narinig niya mula sa itaas. Sa kabilang dako, nagdesisyon na ang misteryosong tauhan na burahin na ang record ni Hanbin. Habang lumabas sa guideline ang abisong, tapos na ang operasyon sa dimensyon ng Sela Latna. Inisip ng tauhan na dahil level 4 lang ang bida, tiyak na mamamatay agad ito sa Latna continent, habang makikita ang isang nakakasilaw na liwanag ang bumaba mula sa langit na nagdulot ng pagkawasak sa buong paligid. Naramdaman ni Hanbin na hinahatak ang kanyang katawan pataas habang hindi niya maintindihan ang nangyayari. Habang sinasabi ng guideline na nagsimula na ang paglilipat ng napili na kandidato sa kabilang dimensyon. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ipinakita ang isang bagong lugar, subalit isang tila kidlat ang tumama sa lupa. Dahil sa ingay na ito, isang kakaibang nilalang ang nagising at dito ay nagreklamo siya kung hindi ba raw napapagod ang mga ito na magpadala ng mga demonyo. Sa kabilang dako, habang makikita si Hanbin na matagumpay na nakalipat ng lugar, inamin niyang dumating siya sa punto na naniwala siyang ang Rock Mountain na ang kanyang tunay na realidad, ang langit na kulay pula kung saan hindi sumisikat o lumulubog ang araw. Ang mga punong pilipit ang mga sanga, at ang impyernong puro bato. Ayon sa guideline, ang lugar na kinalalagyan niya ngayon ay ang Sot Forest sa Greylet Kingdom, na bahagi ng Northern Latna Continent. Napansin ni Hanbin na wala na ang kanyang bahay pero hindi na siya nagreklamo dahil di hamak na mas maganda ang lugar na ito kaysa sa bundok na pinanggalingan niya, kahit medyo mahamag at basa-basa ang paligid. Nagtaka rin siya dahil kahit dinala siya rito ng biglaan, nananatili siyang level 5 at nagkaroon pa ng bagong communication skill. Naalala niya na ang patakaran ay dapat level 20 muna bago makapunta sa Latna Continent, kaya naisip niyang sira na naman ang system dahil dinala siya rito ng maaga. Sinisipan niya ang sarili sa paghahanap ng matalinong paliwanag sa sirang guideline. Subalit, nagbago ang kanyang atensyon nang lumabas ang isang mensahe sa guideline. Sinabi ni Hanbin na ngayon lang siya nakakita ng ganoong klaseng window o notification sa loob ng mahabang panahon. Dito ay nagpakita ang isang napakahalagang abiso mula sa guideline. Ang kanyang huling misyon ay ang pumatay ng isa sa 6 na diyosa ng Latna. Kapag nagawa niya ito, ang mga premyong naghihintay sa kanya ay ang pagiging immortal, ang pagkakataong makabalik sa Earth kasama ang lahat ng lakas na nakuha niya, at ang pagtupad sa kanyang 3 kahilingan. Dahil dito, napaisip ang ating bida na kung papatayin pala niya ang isang diyosa, ito na ang magiging tiket niya para sa wakas ay makauwi na sa kanyang pinagmulang mundo. Nagbigay din ng payo ang guideline. Kailangan niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao sa mga taga-Latna. Inutusan din siyang magparehistro bilang isang hunter sa Hunters Guild na matatagpuan sa lungsod ng Onpros. Habang iniisip ni Hanbin ang tungkol sa mga hunter, bigla siyang nakarinig ng isang ingay at agad niyang napagtanto na may malapit na halimaw. Laking gulat at inis niya nang makita na ang unang babulaga sa kanya sa mundong ito ay isang dambuhalang dragon. Galit na nagwika ang dragon at tinawag siyang maruming demonyo mula sa ibang mundo na naglakas loob pumasok sa teritoryo nito nang walang dalang sandata. Dahil naiwan ni Hanbin ang kanyang espada, natarante siya sandali at sinubukang kunin ito. Pero mabilis na naghanda ang dragon para umatake kaya naisip ng ating bida na huli na para kunin pa ang kanyang sandata. Kaagad na umatake ang dragon, pero mabilis na nakaiwas si Hanbin. Ang plano niya lang sana ay sorpresahin ang kalaban para makahanap ng tsansang makabawi mamaya. Habang makikita na paatik na si Hanbin, ang dragon naman ay nananatiling kampante, dahil sa tingin nito ay mahina lang ang kamao ng ating bida. Pero nagkamali ang dragon dahil sa lakas ng suntok ni Hanbin, tumalsik ito ng napakalayo. Maging si Hanbin ay nagulat sa kanyang nagawa, madali lang pala niyang mapapatamba ang isang dragon gamit lang ang kanyang mga kamay. Dito ay isinalaysay ang kwento ni Efer. Noong unang panahon sa Kingdom of Exrad, may isang napakahusay na dragon na namumuhay kasama ang mga Skydrake Knight. Ang dragon na ito ay walang iba kundi si Efer, at siya ang kinikilalang karangalan ng mga kabalyero. Ngunit nagbago ang lahat dahil sa isang isip batang prinsipe. Nagpumilit itong sumakay kay Efer, pero dahil napakahirap magpaamo at sumakay sa dragon, sa huli ay nahulog ang prinsipe at namatay.
Dahil sa trahedyang ito, binitay ang kawawang knight na nag-aalaga kay Effer. Tinulungan naman siya ng ibang mga kabalyero na makatakas at makapagtago sa isang masukal na kagubatan. Ngunit kahit malayo na siya, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Effer na magluksa dahil sa madalas na pagdating ng mga otherworldly adventurers o mga kandidatong galing sa ibang mundo. Sa kabila ng kanyang galing at pagiging henyo sa pakikipaglaban, hindi kailanman nagawang pumatay ni Effer ng mga dayuhan dahil sa kanyang mabuting puso. Ngunit ang kabutihang ito ang naging sanhi ng kanyang kamalasan. Isang araw, nagsama-sama ang mga hunter mula sa ibang mundo para itumba siya. Halos mamatay na si Effer bago niya sila matalo. At doon niya napagtanto ang isang masakit na katotohanan, hindi niya na maaaring hayaang mabuhay pa ang sinumang dayuhan na darating sa kanyang teritoryo. Habang umiiyak si Effer, ipinakita ng guideline na isa lamang itong wyvern, level 27, at hindi isang tunay na dragon. Ipinaliwanag ni Effer na wala siyang magawa dahil sunod-sunod na nagdaratingan ang mga dayuhan sa kanyang lugar. Nagmakaawa rin siya para sa kanyang buhay at nilinaw na ang mga tunay na dragon ay malalaki at may 4 na paa. Samantalang ang mga wyvern na katulad niya ay maliliit at nasa harap ang paa na nagsisilbi na ring pakpak. Sinabi niya na dapat ay alam ito ng lahat kaya sana ay patawarin na siya. Ngunit hindi ito pinansin ni Hanbin. Galit niyang tinanong kung paano nalaman ni Effer na isa siyang dayuhan mula sa ibang mundo. Sumagot ang wyvern na madali lang itong mahalata dahil kapag namamatay ang mga dayuhan ay naglalaho ang kanilang mga katawan. At isa pa, bihira lang talagang may mapadpad na mga tagalat na sa masukal na kagubatang ito. Dahil dito, napagtanto ni Hanbin na base lamang pala ito sa kutob at walang anuman sa kanyang panlabas na hitsura ang magbubunyag ng kanyang sekreto. Sinubukan ding kumpirmahin ni Hanbin kung nasa South Forest ba siya ng Greylet Kingdom. Ngunit ang sagot ni Effer, matagal na palang bumagsak ang Greylet Kingdom at ang tawag na rito ngayon ay Exred Kingdom. Dito na talaga nainis ang ating bida dahil napatunayan niyang hindi lang sira ang kanyang guideline, kundi talagang napakaluma na ng impormasyon nito. Dito ay muling nagmakaawa si Effer kay Hanbin at sinabing patawarin na siya dahil hindi niya akalaing ganoon pala kalakas ang ating bida. Pinagalitan siya ni Hanbin at tinanong kung bakit kailangan pa nitong umatake imbes na manahimik na lang. Ang naging sagot ni Effer ay dahil isa raw itong demonyo mula sa ibang mundo. Dahil sa salitang demonyo, biglang nagbago ang aura ni Hanbin at nakakatakot niyang tinanong si Effer kung sino ang tinatawag nitong demonyo. Sa sobrang takot, agad na bumawi si Effer at sinabing hindi iyon ang kanyang ibig sabihin, kundi ito ay ayon sa mga Diyosa. Nang marinig ni Hanbin ang tungkol sa mga Diyosa, na bahagi ng kanyang huling misyon, kaagad niyang inutusan ang wyvern na ipaliwanag ang lahat ng detalye. Nagsimulang magkwento si Effer na 40 taon na ang nakalilipas nang unang magsulputan ang mga dayuhan sa Latna. Pero dahil sa tinamo niyang bagbog, nakiusap siya kung maaari ba muna siyang umuwi para kumuha ng gamot dahil sa sobrang sakit ng kanyang katawan. Hindi ito pinaniwalaan ni Hanbin at lalong nagalit. Tinawag niya itong utak butiki at pinaratangang sinasadya lang ang pag-iinarte para makatakas, sabay banta na bubugbugin niya itong muli kung hindi magpapatuloy sa pagpapaliwanag. Habang naglalakad ang dalawa patungo sa tirahan ni Effer, binalaan siya ni Hanbin na papatayin niya ito kapag sinubukan itong gumawa ng anumang kalokohan. Dahil dito, sinimulan na ni Effer ang pagpapaliwanag. Ayon sa kanya, noong una ay mapayapang namumuhay ng magkasama ang mga dayuhan at ang mga taga-Latna, ngunit hindi ito nagtagal. Nagsimulang pumatay ng mga residente ang mga dayuhan para lamang maka-level up. Nagkaisa ang pinakamalalakas na dayuhan at binuo ang grupong Great Earth, na ang tanging layunin ay pumatay ng mga Diyosa. Napakalakas nila dahil katulad ng mga dragon, madali silang nakakakuha ng lakas sa pamamagitan ng pagpaslang. Halos wala nang makapigil sa kanila dahil ang pinuno nila ay umabot na sa level 100. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin nang dumating ang 4 na bayani ng kontinente, si Potolt ang Swordmaster, Zenovia ang Archmage, Garhan ang Lightning King, at Holian ang Transcendent. Sa isang iglap, nilipol ng 4 na bayani ang mga dayuhang itinuring na demonyo. Matapos ang digmaan, naglabas ng mga kautusan ang 6 na Diyosa sa buong kontinente. Idineklara na ang mga dayuhan ay mga masasamang espiritu na nakipagkasundo sa isang tunay na demonyo, kaya naman itinuring na silang mga kalaban ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit ang sinumang mapapatunayang galing sa ibang mundo ay agad na hinahatulan ng kamatayan. Nang marinig ni Hanbin ang malupit na katotohanan ito, muling nagbago ang kanyang aura na nagdulot ng matinding takot kay Effer. Sa sobrang inis, naibulalas ng ating bida ang kanyang pinagdaanan, na dinukot siya at hinayaang mabulok sa isang tuyot at malungkot na bundok sa loob ng maraming dekada ng walang sapat na dahilan. At ngayong sa wakas ay nakalaya na siya,
ang buong kontinente pa ang magiging kaaway niya sa oras na malaman nilang isa siyang dayuhan. Sinubukan namang pakalmeyan ni Effer ang sitwasyon sa pagsasabing nangyari ang lahat ng gulo na ito nung hindi pa siya napipisa mula sa kanyang itlog. Ngunit hindi nito nabawasan ang galit ni Hanbin. Binigyang diin niya na ang lahat ng paghihirap na ito ay nagsimula dahil sa demonyo na nagtatangkang paslangin ang mga Diyosa, ang mismong misyon na ibinigay sa kanya ng guideline. Dito ay idiniin ni Hanbin na wala siyang pakialam kung kailangan niyang makipagkasundo sa Diyosa, basta't mapatay niya ang demonyong yun para makauwi na siya. Pero ang problema, kailangan niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Dahil dito, lalong natakot si Effer at nagmakaawang huwag siyang patayin. Nangako ang Wyvern na magpapanggap siyang ordinaryong hayop lang na hindi nakakapagsalita at hinding-hindi siya magsusumbong. Pero habang nag-uusap sila, isang malakas na sigaw ang narinig mula kay Effer. Pagkalipas ng 5 araw, paglabas niya ng Sut Forest, nakita niya ang napakalaking pader ng lungsod na tila walang katapusan ang haba. Ito ang lungsod ng Onpros na nasa hilagang bahagi ng Exrad Kingdom. Kahit malayo ito sa sentro, sobrang laki ng lungsod na ito at punong-puno ng tao. Dahil malapit dito ang mga lugar na maraming halimaw at dungeon, tambak ang mga hunter dito na gustong yumaman ng mabilis. Pagdating sa Onpros Hunters Guild, ipinaliwanag na ang mga tao rito ay puro mga hunter, o kaya naman ay mga dayuhang nagpapanggap lang para hindi mahuli. Laking gulat ng lahat ng mga hunter sa loob nang makita nila ang ating bida. Hindi nila mapigil ang mapatingin dahil sa laki ng kanyang pangangatawan. Pinag-uusapan siya ng mga naroon at sinasabing mukhang ngayon lang nila ito nakita at sigurado silang isa itong veteranong hunter na galing sa ibang guild. Sa sobrang lakas ng kanyang dating, napatigil maging ang receptionist at ang isang hunter sa kanilang pagtatalo. Para makausap ng maayos si Hanbin, sinapak muna ng receptionist ang kaaway niyang hunter para mapaalis ito. Pagkatapos, hinarap niya ang ating bida nang may ngiti at malugod siyang tinanggap. Sinabi ng receptionist na ngayon lang niya nakita si Hanbin kaya tinanong niya kung ito ba ang unang pagkakataon na bibisita ito sa Onpros Hunters Guild at kung ano ang may paglilingkod niya rito. Dito ay mahinahong sumagot si Hanbin na gusto niyang magparehistro bilang isang hunter. Pero nang marinig ito ng mga tao sa paligid, bigla silang naging alerto at naging handa sa anumang posibleng mangyari. Sa isang flashback, ipinakita ang pag-uusap ni Hanbin at Effer. Tinanong ng Wyvern kung talaga bang kailangan ng ating bida ang kanyang tulong. Sumagot si Hanbin na kahit hindi halata sa kanyang itsura na taga-ibang mundo siya, siguradong mahuhuli pa rin siya kung wala siyang alam sa mga pangunahing impormasyon tungkol sa mundong ito. Subalit sa isip ni Effer ay nag-aalala siya kung papatayin din ba siya ni Hanbin pagkatapos niya itong tulungan. Pero tila nabasa ni Hanbin ang iniisip niya. Sinabi ng ating bida na pareho lang silang wanted o hinahanap ng batas. Kahit sabihin pa ni Effer na wala siyang choice, nakapatay pa rin siya ng mga tao kaya hindi siya pwedeng magsumbong. Idinagdag pa ni Hanbin na matagal na rin siyang walang nakakausap ng matino na katulad nito. Dahil dito, naalala ni Effer ang mga taong naging mabuti sa kanya noon, kaya pumayag na siyang tulungan ang ating bida. Laking pasalamat naman ni Hanbin, pero nakiusap si Effer na huwag ipagsasabi ang tungkol sa kanya. Sa sobrang tuwa, nasabi ni Hanbin ang faux show na ang ibig sabihin ay sigurado o syempre naman. Pero agad siyang pinagsabihan ni Effer dahil hindi ganoon magsalita ang mga tao sa mundong ito, masyadong pangdayuhan ang kanyang pananalita at baka mabisto lang siya. Dito sa bahaging ito, ipinaliwanag ni Effer na ang pinakaunang hakbang na dapat gawin ni Hanbin ay ang magpalit ng kanyang suot. Pero dahil sa pagiging direkta ng ating bida, bigla na lang siyang naghubad sa harap mismo ng Wyvern kaya sobrang nagulantang si Effer. Tinanong ni Effer kung ano ba ang kanyang ginagawa, at ang naging katwiran lang ni Hanbin ay sinusunod niya lang ang sinabi nitong magpalit siya. Ipinaalala naman ni Effer na kung gagawin niya yun doon mismo, edi magmumukha siyang hubad sa harap ng lahat. Ang hirit naman ni Hanbin, wala namang pinagkaiba dahil hubad din naman si Effer, at napansin pa niyang medyo masikip ang mga damit kaya kailangan niyang punitin ang mga manggas nito para kumasya. Dahil sa ipinakitang asal ni Hanbin, minabuti ni Effer na ituro muna ang mga pinaka-basic na kaalaman, gaya ng bawal na basta-basta paghuhubad sa kung saan-saan, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Pero ang tanging habol talaga ni Hanbin sa usapan ay ang malaman kung paano siya makakalapit at makakatagpo ng isang Diyosa. Dito na ipinaliwanag ni Effer na sa panahong ito, napakahirap na talagang makatagpo ng kahit isang Diyosa. Ayon sa kanya, kailangan mo munang maging kabilang sa 4 na bayani ng kontinente o kaya naman ay makagawa ng isang napakatinding kabayanihan para personal silang bumaba at bigyan ka ng basbas. At dahil na rin sa gulo na idinudulot ni Demon God Amphalos,
Ang tanging paraan para makuha ang basbas at atensyon ng mga Diyosa ay ang maging isang hunter na lumilinis sa mga dungeon at pumapatay sa mga halimaw na nilikha ng demonyo na iyon. Subalit mapapansing may itinuturo si Hanbin sa kanyang harapan habang kinakausap si Effer. Binanggit ng ating bida na tama nga ang sinasabi ng Wyvern dahil kahit ang kanyang guideline ay nagsasabing kailangan niyang maging isang hunter para lang makalapit sa mga Diyosa. Ngunit dito ay makikita ang pagtataka ni Effer dahil wala naman siyang makitang kahit ano sa tinitignan ni Hanbin. Dahil sa pagtataka ng Wyvern, diretsahang sinabi ni Hanbin na ang kanyang guideline ay naroon mismo sa harap niya. Lalo pang naguluhan si Effer at iginiit na wala siyang makitang anuman doon. Dito na napagtanto ng ating bida na siya lang pala ang may kakayahang makakita sa screen na yun. Ipinaliwanag ni Hanbin na ang guideline na ito ay nagsisilbing guidebook para sa mga dayuhang katulad niya. Gayunpaman, inamin din niya na ang kanyang guideline ay sira kaya hindi niya rin lubos na maintindihan ang lahat ng nangyayari. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Effer kung ano ba ang nilalaman ng sirang guideline na ito na tinutukoy ni Hanbin. Subalit naputol ang eksena na yun habang pinapaliwanag ni Effer sa ating bida ang mahalagang diskarte sa mundong ito. Ayon sa kanya, kumpara sa ibang trabaho, ang mga hunter ay may kalayaang gumalaw kahit saan at hindi sila agad pinaghihinalaan kahit pamataas ang kanilang level. Pero babala niya kay Hanbin, kailangan niyang maging sobrang ingat dahil marami ng dayuhan noon ang sumubok sa ganitong strategy at nabigo. Ang mahigpit na bili ni Effer, hindi siya dapat kumilos o magsalita na parang isang dayuhan. Kumpiyansa namang sumagot si Hanbin na madali lang yun, habang sinusubukan ni Effer na gupitan siya ng buhok para magbago ang kanyang itsura. Pero dito nagtaka si Effer dahil sa sobrang tigas ng buhok ng ating bida na tila hindi kayang gupitin. Ang naging hirit lang ni Hanbin ay baka masyadong malakas ang kanyang hair muscles, isang bagay na lalong nagpagulo sa isip ng Wyvern. Pagbalik sa kasalukuyang eksena sa loob ng guild, makikita ang ating bida na pilit na nagpapakalma. Inamin niya sa kanyang sarili na hindi niya ma-relax ang kanyang katawan dahil sa sobrang nerbiyos na baka mabisto siya sa kanyang pagpaparehistro. Sa bahaging ito, formal nang tinanggap ng receptionist ang ating bida gamit ang pangalang Eric Garron. Habang nangyayari ito, pilit na pinapakalma ni Hanbin ang kanyang sarili at sinasabihan ang kanyang utak na huwag kabahan. Tinanong siya muli ng receptionist para kumpirmahin kung galing ba talaga siya sa North Campbell. At agad naman itong kinumpirma ni Hanbin. Pero sa loob-loob niya, halos murahin na niya ang sarili dahil pakiramdam niya ay sobrang halata ng kanyang kaba at mukha siyang kaina-hinala. Laking gulat at ginhawa na lang ni Hanbin nang masayang sabihin ng receptionist ang "Welcome to the Unpros Hunters Guild." Dito niya napagtanto na nakaligtas siya sa unang pagsubok. Inisip niya na kung sinunod niya lang ang nakasulat sa kanyang guideline, siguradong malaking gulo ang inabot niya. Naalala niya ang naging payo ni Effer. Kung sasabihin niyang galing siya sa malayong kanluran, Western Backcountry, magtataka ang mga tao kung paanong ang isang baguhang hunter ay nakatawid sa buong kontinente ng mag-isa. Kaya sa halip na sundin ang guideline, sinunod niya ang payo ni Effer na sabihing taga North Campbell na lang siya para hindi magduda ang mga tao sa kanyang pinagmulan. Dito sa puntong ito, akala ng receptionist ay isa ng ganap na hunter ang ating bida at naghahanap lang ng temporary membership para makapag-operate sa kanilang guild. Pero laking pagtataka niya nang sumagot si Hanbin ng hindi. Dahil dito, nagtanong kung ano ba talaga ang pakay niya, kung saan diretsahang sinabi ni Hanbin na gusto niyang magparehistro bilang isang bagong hunter. Dito na rin nagsimulang maghinala ang receptionist. Tinitigan niya si Hanbin habang kinukumpirma kung tama ba ang narinig niya, na sa kabila ng kanyang dambuhalang katawan at nakakatakot na aura, ay kasalukuyan siyang hindi pa isang hunter. Nang kumpirmahin ito ni Hanbin sa pamamagitan ng pagsagot ng oo, lalong nagtaka ang receptionist. Hindi siya makapaniwala na ang isang taong mukhang veterano at napakalakas sa paningin ng lahat ay ngayon palang magsisimula maging hunter, kaya lalong uminit ang bulungan ng mga hunter sa paligid. Hindi sila makapaniwala na ang isang tulad ni Hanbin ay hindi pa pala hunter. Muntik na ring may makapagsabi ng kanyang hinala na ang ating bida ay isang dayuhan pero agad itong pinatahimik ng kasamahan para hindi sila mapansin. Ramdam na ramdam ni Hanbin ang biglang pagbabago ng paligid. Kaya napaisip siya kung nagkamali ba siya ng sagot at bakit tila naging agresibo ang aura ng mga tao. Sa gitna ng tensyon, inutusan siya ng receptionist na ilapat ang kanyang kamay sa measuring stone. Habang papalapit siya, nagtatalo ang isip ng ating bida kung dapat ba siyang lumaban. Pero naisip niya na hanggat hindi siya inaatake, ibig sabihin ay hindi pa sila sigurado kung isa nga siyang dayuhan. Ipinaliwanag ng receptionist na bahagi ito ng guild procedure para malaman ang kanyang kasalukuyang level. Dito na kinabahan si Hanbin.
Inisip niya kung kakayanin ba ng Measuring Stone na ilantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Alam niyang kapag nabisto siya, hinding-hindi na niya makikita ang mga diyosa. Kung tatakas naman siya, para na rin siyang umamin na may tinatago siya. Bagamat alam niyang kayang-kaya niyang wasakin ang buong guild sa isang iglap, pinili na lang niyang sumugal at umasa na magiging maayos ang lahat. Kasabay nito ay ipinakita ang reaksyon ng receptionist na gulat sa kanyang stats, habang ang mga hunter naman ay namangha dahil tila ka-level na niya ang mga bayani. Nagdeklara pa si Hanbin na huwag matakot sa demon god na si Amphalos dahil tatalunin niya ito. Subalit sa katotohanan, ang lahat ng ito ay imahinasyon lamang ng ating bida habang makikita si Effer na dismayadong pinapakinggan ang kanyang kwentong barbero. Kaya naman, naiisip ni Effer na sobrang nakakahiya kung gagawin nga ni Hanbin ang ganoong klaseng kalokohan. Dito na lumabas ang tunay na nangyari sa Measuring Stone, isang hamak na level 5 lang ang nakasulat. Dito ay nagkatitigan ng lahat nang makita ang resulta. Kasabay nito ay nagtawanan ng lahat sa kanilang nalaman habang maririnig na may nagmura pa at sinabing akala raw nila ay taga-ibang mundo ang ating bida. Doon ay napapatanong si Hanbin kung anong nangyayari habang ang receptionist naman na pilit na nagpipigil ng tawa at humingi ng paumanhin sa kanya. Pagkatapos kumalma, ipinaliwanag ng receptionist na ang mga taong galing sa malalayong lugar na gustong maging hunter ay madalas paghinalaan ng mga taga-ibang mundo. Pero dahil level 5 lang si Hanbin, malinaw na hindi siya isa sa kanila. Maririnig ang mga hunter na nagrereklamo tungkol sa mga dayuhan na laging level 20 na agad kapag nagpaparehistro pero nagsisinungaling na wala pang karanasan sa paghunt. Dito napagtanto ni Hanbin na ang mga kapwa niya taga-ibang mundo ay medyo tanga sa pagpili ng strategy, at ang kanyang pagiging level 5 ay naging isang malaking blessing para hindi siya mabisto. Subalit biglang narinig niya ang presyo ng registration fee na 300x. Sa kanyang isip, agad niyang kinalkula ang halaga nito at halos hindi siya makapagsalita ng mapagtantong katumbas pala ito ng $3,000. Isang napakalaking halaga para sa isang baguhan na wala pang kinikita. Dahil dito, bigla niyang naalala ang sinabi ni Effer tungkol sa kung gaano kahirap ipunin ang hawak niyang 400x na pinautang sa kanya. Subalit kampante pa si Hanbin na babayaran niya ito at magtitipid lang siya, kaya't kaya niyang pagkakasyahin ang perang na yun sa loob ng 6 na buwan. Ngunit makikita na dismayado si Hanbin habang nagbabayad, bagay na pinagtawanan ng mga hunters sa paligid. May humirit pa na hindi nila alam kung saan galing ang pera ng mga taga-ibang mundo kapag sila ay pumupunta rito. Dahil dito, napaisip ang ating bida na ang ibang dayuhan pala ay nagsisimula na may dalang pera, hindi gaya niya na kailangang magtipid ng husto, kasabay nito, ay inabot sa kanyang ang isang badge at nagbabala ang receptionist na huwag itong iwawala dahil ang kapalit nito ay nagkakahalaga ng 80x. Sinabihan din siya na bumalik na lang kapag tumaas na ang kanyang level para sa bagong badge. Dito napagtanto ni Hanbin na talagang magsisimula siya sa pinakaibaba, at para makilala ang kanyang pangalan sa mundo ng mga hunter. Kailangan niyang kumilos. Nang tanungin siya kung anong quest ang gusto niya, diretso ang sagot ni Hanbin, gusto niyang mag-explore ng isang dungeon. Pero laking insulto nang may biglang sumingit na hunter at tinawag siyang probinsyano. Sinabihan siyang manatili na lang sa guild kaysa maging pagkain ng halimaw, dahil sa tingin niya ay wala siyang laban bilang isang level 5. Dahil sa sobrang pangmamaliit sa kanya, napapamura na lang si Hanbin sa loob-loob niya habang tinitiis ang mga insultong ito. Tinawag ng receptionist ang hunter na si Loud at tinanong kung ang kanyang party ba ang pupunta sa Sud Forest. Sumagot si Loud na nabalitaan niyang dumarami ang mga halimaw doon at nanunugod na ng mga bahay. Idinagdag pa niya na hindi siya mapakali sa ideya na mga walang silbing hunter lang ang gagawa ng trabaho, kaya dapat ay isang katulad niyang may mataas na level ang gumawa nito. Ayon sa guideline, si Loud ay isang level 27. Habang ang ibang mga hunter ay napipikon sa kanya, napaisip naman ang ating bida kung bakit kailangang magmalaki ni Loud. Para kay Hanbin, ang level nito ay kapareho lang ng kay Effer kaya hindi niya maintindihan kung bakit ginagawang big deal ng galit na hunter ang tungkol dito. Habang abala ang lahat, ipinakita ng guideline kay Hanbin ang mga level ng mga hunter sa paligid. Dito niya napagtanto na mataas nga ang level ng mayabang na si Loud. Pero naisip niya na ayaw niyang masangkot sa lalaking ito dahil nakakabuwisit ang ugali nito. Nang sandali na yon ay biglang napatingin ang receptionist sa kanya, habang nagtanong kay Loud kung hindi ba't may bakanteng pwesto pa sa party nito. Bigla niyang tinawag ang ating bida bilang si Eric at ipinaliwanag na dahil sa kanyang mababang level, hindi siya maaaring bigyan ng mga solo dungeon missions. Bakas ang dismaya sa mukha ni Hanbin, lalo na nang idagdag ng receptionist na mas mabuting sumama na lang muna siya sa party ni Loud para may tagabitbit habang nag-aaral ng mga basic sa paghunting.
Kaya halos hindi makapaniwala si Hanbin at napaisip kung kailangan ba talaga niyang sumama sa party ng basurang ito. Sa gitna ng pag-aalinlangan ni Hanbin, biglang nagsalita si Loud at nagtanong kung ano ba ang dapat niyang gawin sa sitwasyong ito dahil puno na raw ang kanyang party dahil may bago na siyang miyembro. Dito nagpakilala ang isang babaeng nagngangalang Artes, isang level 25 mage. Ngunit ayon sa guideline ni Hanbin, ang totoo ay level 37 ito. Napaisip ang ating bida kung bakit itinatago ni Artes ang tunay niyang lakas. Pero hindi na siya nagpahalata dahil baka mahalata ang kanyang pagtitig. Akala ni Hanbin ay ligtas na siya dahil puno na ang grupo, pero biglang bamanat si Loud na dahil hiling ito ni Miss Seguri, ang kinikilalang pride ng guild, papayag siyang isama ang basurang level 5 na wala namang gustong kumuha. Nanggigigil si Hanbin sa bansag sa kanyang basura, pero pinigilan niya ang sarili na gumawa ng gulo. Biglang nilapitan ni Loud ang espada ni Hanbin at hinawakan ito. Nilait pa niya ang sandata at tinawag itong laruan, habang tinatanong kung pangarap daw ba ni Hanbin ang maging isang Sword King. Sa loob-loob ni Hanbin, alam niyang kapag pumatol siya ay siguradong patay ang mayabang na hunter na ito. Sinubukan ni Loud na buhatin ang espada ni Hanbin pero laking gulat niya dahil hindi man lang ito gumagalaw. Nagtataka siya kung paanong nadadala ni Hanbin ang ganoon kabigat na bagay habang pilit niyang itinataas ang sandata na ayaw talagang umangat. Dahil sa inis, sumama ang tingin ni Hanbin kay Loud, at dito ay biglang pinagpawisan ng malapot ang mayabang na hunter nang maramdaman ang nakakatakot na aura ng ating bida. Kasabay nito, madaling inangat ni Hanbin ang kanyang espada kasama si Loud. Habang makikita ang lahat na nagsasaya dahil sa tensyon ng dalawa, may isang grupo na nakatingin sa kanila. Habang sinasabi ng lalaki, sa wakas, nahanap na rin ang ating bida. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa ibaba dahil malaking tulong yon sa ating channel. Maraming salamat, mga kabute. Hanggang sa susunod na kabanata.